Anong gusto mong gawin ko? Mahinang tanong ni Rum, halos hindi makatingin ng diretsyo. May halong pagkalito at pangamba sa boses niya. Parang kahit siya ay natatakot sa mga susunod na pwedeng mangyari. Gamitin mo ko at gagamitin kita. Diretsong sagot ni Amanda, walang alinlangan, walang pagdadalawang isip, para bang kanina pa itong gustong sabihin yon. Napaangat na ang tingin ni Rum, kaya nakita niya ang porsigidong titig sa kanya ng babae. Napalunok si Rum, hindi niya inaasahan ang kasigasigan ni Amanda. Hindi niya alam kung maaakit pa siya, matatakot o maiinis. Gusto mo bang patunayan sa kanya na mali siyang pinili si Marco? Bulong ni Amanda, mas malambing na ang tono. Gusto mo bang ipakita sa kanya na hindi ka lang yung lalaking iniwan niya ng ganon? Napatingin si Rum kay Amanda. At anong gusto mong gawin ko? Magpa-picture sa'yo? Mag-post ng sweet na caption para magselos siya? Ganyan? Ngumiti si Amanda. Hindi ngiting masaya, ngiting alam mong may plano siyang malalim. Hindi. Sagot niya, mas mabigat doon. Bakit? Ano bang kaya mong gawin? Balik ni Rum, may bahid ng paghahamon ng boses. Tila sinusubok kung hanggang saan ang kayang itaya ni Amanda. Hindi umatras si Amanda. Huminga siya ng malalim tsaka dahan-dahan lumapit kay Rum. Hanggang halos magkadikit na ang kanilang mga muka. Kaya kong ibigay sa iyo ang lahat na ibinigay ko kay Marco. Bulong niya, halos mapalunok si Rum sa lapit. Mas higit pa. Kung hihilingin mo? Napakurap si Rum, sandaling natigilan. Ramdam niya ang init ng hininga ni Amanda, ang amoy ng pabango nitong banayad pero nakakabighani. Yayaman ka. Tuloy pa ni Amanda. Makikilala ka. Mabibigyan kita ng mga oportunidad na hindi mo makukuha kung mananatili kang ordinaryo. Pera? Tanong ni Rum, bahagyang naiinis. Doon mo gustong ipatama ang lahat? Hindi lang pera ang tinutukoy ko, kundi kapangyarihan. Pagpapakita na hindi ka lang basta iniwan, kundi mali silang iwanan ka. Sa tingin mo ba, kapag may pera ka na? Hinawakan ni Amanda ang kamay niya kaya napatingin si Rum doon. Hindi pa manghihinayang sa'yo si Eva kapag nakita niyang may bago kang kasama. Maganda, matalino, mayaman, may koneksyon. Hindi ba siya matatauhan? Hindi ba siya kakabahan? Hindi ba maapakan ng ego niya? Tumitig na matalim si Rum sa dalaga. At ano naman ang mapapala mo? Mariin niyang tanong, bawat salita ay may bigat. Ano ang makukuha mo pabalik sa akin? Kumunot ang noo ni Rum, baka sa mukha niya ang duda. Huwag mo sabihin sa akin na wala. Dahil alam ko hindi ka susugal sa isang bagay na wala kang makukuha pabalik, Amanda. Ano naman ang pinaplano mo sa sarili mo? Napabuntong hininga si Amanda. Tila inihanda na niya ang sagot na yon sa sarili niya. Pero ngayon lang niya kailangan sabihin ng buong tapang. Gusto kong mabawi ang lahat ng binigay ko kay Marco. Sagot ng babae. Paano? Ipaparamdam ko sa kanya na kahit sinong lalaki, kaya kong ipantay sa kanya. Galing lang din naman siya sa wala eh. At ang mga bagay na mayroon siya ngayon, sa akin niya nakuha yon. Ako ang nagtulak sa kanya. Ako ang umalalay sa kanya nung wala pa siya. Unti-unti kong babawiin lahat sa kanya ang mga bagay na natatamasa niya dahil sa akin. Hindi ko maitindihan kung bakit kayo mo lang naisipan na gumanti. Tanong ni Rum, halatang naguguluhan. Bakit hindi noon? Bakit ngayon pa, Amanda? Dahil nandyan ka na, Rum. Tumigil siya saglit. We're sharing the same pain. Tila napalunok si Rum. Hindi siya makatingin na diretsyo, pero hindi siya makaalis. Alam mo kung saan ako humuhugot, at alam ko rin kung saan ka huhugot. Tuloy ni Amanda. Pareho tayong binaliwala. Pareho tayong ginamit. Pareho tayong iniwan.
Kaya alam kong hindi mo ko tatalikuran at pipikuin. Gagantihan natin sila. Dagdag pa ni Amanda. Hindi para saktan sila gaya ng pananakit nila sa atin, kundi para ipamukha sa kanila kung sino talaga ang nawala sa kanila. Kung sino tayo. At kung gaano sila katanga para iwan tayo. Pero, kasal kayo. Tayo ang magmumukhang mali rito, Amanda. Halos pabulong niya sambit. May kaba, may alinlangan. Umangat ang mukha ni Amanda. Matatag ang titig nito sa kanya. Akala mo ba kikilos lang ako ng basta-basta? Nagkakamali ka ron, Rum. Matagal ko nang kinolekta ang mga ebidensya laban sa kanya. Mga resibo ng hotel, screenshots sa mga messages nila, CCTV footage sa kondo kung saan siya pumapasok gabi-gabi. Lahat ng yun, hawak na ng abogado ko. Final ko na ang annulment. Napakunot ang noo ni Rum. Kailan mo ginawa yun? Nitong nakaraang linggo lang. One of these days, magugulat na lang yung si Marco sa ipapadala ng abogado ko sa kanya. Pero habang wala pa ang pirma sa papel, ipapasok na kita sa mundo ko. Mundo mo? Ulit ni Rum, puno ng pagtataka. Paano mo naman ako ipapasok sa mundo mo, Amanda? Muling uminom si Amanda ng tubig, tsaka ngumiti. Yung tipong planado na talaga ang lahat. Simula sa araw na ito, seryoso nitong wika. Dito ka natitira sa bahay ko. Nanlaki ang mga mata ni Rum. Napatingin siya sa paligid, sa malawak na sala, sa mamahaling chandelier, sa carpet na parang hindi pa nadudumihan ni minsan. Ha? Dito? Amanda, paano kung biglang bumalik dito ang asawa mo? Bahay niyo to. Hindi na siya umuuwi rito, Rum. Simula nang malaman niyang hindi ko pa rin kaya magbuntis, naghanap na siya ng ibang bahay. Mas malapit daw sa trabaho. Pero alam ko, hindi trabaho ang dahilan. Nasa kondo na siya. Hindi na siya interesado sa bahay na to. Sa akin. Natahimik si Rum. Gusto niyang sumagot pero hindi niya alam kung dapat pa niyang tanggapin ang alok ng babae. Pero bago pa siya makapag-isip ng sagot, muling nagsalita si Amanda. Bukas, isasama kita sa kumpanya ko. Napaatras siya sa kinaupuan. Ano naman ang gagawin ko ron? Wala akong alam sa mga negosyo mo. Hindi mo kailangan maging eksperto. Sagot ni Amanda sabay tingin sa kanya ng diretsyo. Maipon ka, di pa? Oo, Tipid niyang sagot. naipon ko habang nasa barko ako. Yun sana ang gagamitin ko sa pagpapakasal namin ni Eva. Napatingin si Amanda sa lamesa, tapos kay Rum. Wala ka ng paggagamitan ng perang yan kasi hindi na kayo ikakasal. Tama ba? Then, i-invest mo na lang yan sa kumpanya ko sa mga mata ng ibang tao. Magiging investor kita. Legit, may papel, may pirma. Pero ang totoo, hindi ko hahayaan na magalaw yung perang yan. Papalitan ko pa ng doble. Ayaw ko lang matrack ang perang ilalabas ko sa'yo. Mas madali kung pera mo ang gagamitin sa simula para wala magtaka. Para hindi mabisto ang ugnayan natin. Sige, tanong ni Amanda halos pabulong pero puno ng pag-asa. You mean, pumapayag ka? Tahimik pa rin si Rum. Pumikit ito saglit at huminga na malalim. Oo, pumapayag ako, Amanda. Sagot niya sa wakas, mariin ang tono. Hirap man akong umamin, pero gusto ko talagang ipagmukha kay Eva na mali siya na niloko niya ako. Humakbang siya palapit kay Amanda. Tama ka. Hindi ako papayag na hindi ako magmamarka. Hindi ko to gagawin dahil gusto ko pa siya mabawi. Gagawin ko to para sa sarili ko. Dahil alam kong hindi ko deserve ang ginawa niya. Hindi natin yung deserve. Yan ang tamang sagot na gusto kong marinig sa'yo, Rum. Ani ni Amanda. Sabi ko na nga ba? At hindi mo ko pipikuin. Hindi ko alam kung ano mangyayari sa atin pagkatapos ang lahat ng to. Dagdag ni Rum. Pero habang nasa laban tayo,
Gusto kong alam mong nandito lang ako. Hindi para saktan ka. Hindi para gamitin ka. Nandito ako kasi alam kong kailangan din kita. At alam kong kailangan mo rin ako. Hindi agad nakasagot si Amanda. Sa halip, humakbang siya palapit at tumigil sa harap ni Room. Ilang pulgada lang ang pagitan nila. Hindi ko inaasahang maririnig ko yun. Bulong niya. Pero salamat. Dahil hindi mo alam kung gaano ko yung kailangan marinig ngayon. Maagang nagising si Room kinabukasan. Ilang ulit siyang napabuntong hininga habang nakatingin sa sarili sa malaking salamin ng guest room na tinutuluyan niya ngayon sa bahay ni Amanda. Suot niya ang simpleng light blue long sleeves at itim na slacks na binili pa niya noon sa duty free. Hindi niya akalaing magagamit niya sa isang opisina. Pagbaba niya sa hagdan, nadatnan niyang nakaabang na si Amanda sa ibaba. Suot ang eleganteng cream blazer at black slacks. Maayos ang makeup nito at pulidong nakatali ang buhok, tila isang CEO na handa nang humarap sa board of directors. Handa ka na? Tanong ni Amanda habang pinaplastic ang mga files sa kanyang bag. Tumango si Room. Medyo kinakabahan. Amanda, sigurado ka bang ayos lang to? Ngumiti ang babae. Yes, of course. Let's go? Pagdating nila sa kumpanya ni Amanda, agad silang sinalubong ng mga staff. Nagyuko ng bahagya ang lahat bilang pagbati sa CEO, pero pansamantalang naiba ang atensyon nila kay Room. Ma'am, Amanda? Sino po siya? Tanong ng sekretarya habang sinasabayan sila papasok sa elevator. Siya si Room. Simpleng sagot ni Amanda, casual ang tono. Bago nating investor from overseas. Interested sa expansion plan natin. Nagbulungan ang mga staff. Obvious ang pagka-curious sila. May ilang babae ang napatingin kay Room mula ulo hanggang paa. Tahimik pero may bakas ang paghanga sa mga mata. Meron din po pala kayong dinala na bagong investor, ma'am. Ani na sekretarya. Napakunot ng noo ni Amanda. What do you mean? May bagong investor din po kasi nadala si Sir Marco. Paliwanag na sekretarya na halatang walang ideya sa tensyong nilikha ng balita niya. What? Mabilis ang pagtaas ng boses ni Amanda. Maging si Room ay napalingon sa kanya. Nandito ni si Marco? Tanong ni Amanda, ramdam ang bahagyang panginginig ng tinig niya. Opo ma'am, kumpirmado na sekretarya. Nasa opisina niyo na po siya ngayon. Napalunok si Amanda. Hindi siya agad nakapagsalita. Kita sa mga mata niya ang bahagyang pagkalito at pag-aalala. Napansin niyo ni Room at bahagya siyang sumandal palapit sa babae. Paglabas ng elevator, agad na nagpaalam ang sekretarya upang bumalik sa front desk. Sa sandaling yon, mabilis na sinamantala ni Room ang pagkakataon. Hinawakan niya ang braso ni Amanda at mahinang hinila ito sa gilid ng hallway kung saan walang tao. Bakit mo ko hinila rito, Room? Tanong ni Amanda, bahagyang humihingal. Kinapa niya ang dibdib na tila ba biglang bumigat. Nanginginig ang mga kamay mo, Amanda. Obserba ni Room habang dahan-dahan niyang tinapik ang likod ng kamay ng babae. Pinagmasdan ni Amanda ang sariling kamay. Totoo nga, nagsimulang mamasa ang palad niya sa kaba. Sorry, ngayon ko na lang ulit kasi maharap si Marco eh. After ilang months, pinilit niyang ngumiti pero bakas sa mukha ang tensyon. Sure ka ba na kaya mo siyang harapin? Tanong ni Room, seryoso ang mukha at malambot ang tono. Hindi ko sinasabing umatras ka, pero gusto kong masigurado na handa ka. Tumingin si Amanda sa kanya. Ikaw, kaya mo ba siyang harapin? Tanong pabalik dito, bahagyang tinigasan ang boses para itago ang takot. Hindi agad sumagot si Room, pero hindi siya umiwas sa tingin. Nandito ako bilang investor mo, di ba? Mahinahon pero matatag ang tono niya. Pumunta rin ako dito ng malinis. May sarili akong pera na i-invest, kaya tunay na investor mo ko kung tutuusin. Wala akong dapat ikatakot sa kanya. At ganun ka rin.
Napabuntong hininga si Amanda, pero ngayon ay mas matatag na ang paghinga niya. Tumango siya at muling inayos ang buhok gamit ang daliri, habang pinilit ang isang formal na ngiti. Okay, let's go. Anya, ayokong isipin niya na apektado pa rin ako sa presensya niya. Tumango si Room at kasabay siyang lumakad ni Amanda pabalik sa hallway. Magkaharap silang pumasok sa main glass door na opisina ni Amanda. Sa loob ay kita agad ang malawak na receiving area na punong-puno ng puti, beige at ginto. May modernong interior na halatang mamahalin na palingon ng ilang empleyado sa kanila, lalo na kay Amanda na bihirang magpakita sa kumpanya nitong mga huling buwan. Paglapit nila sa receiving lounge ng executive office, biglang huminto si Amanda. Napatingin din si Room sa direksyon na tinitignan nito at doon siya parang tinamaan ng matulis na hangin sa dibdib. Si Eva. Nandoon si Eva. Nakasandal ito sa upuan, may hawak na folder habang may sinasabi kay Marco na seryoso ring nakikinig. Lahat silang apat ay nagkagulatan pero halatang mabilis na nagbawi ng gulat si Marco at si Eva dahil halatang ayaw ipahalata ng dalawa ang namamagitang relasyon kay Amanda. Buong akala kasi ni Marco at Eva, wala pa ring alam si Amanda sa lihim nilang relasyon, kaya kailangan nilang magpatay mali siya. Sa katunayan, lahat sila ay kailangan magpatay mali siya. Amanda, Pungad ni Marco. Marco? Tumayo si Amanda at bawat hakbang niya ay may otoridad. Hindi siya ngumiti. Hindi mo ba ako ipapakilala sa kasama mo? she's Eva. Siya ang new investor ko. Kumunat ang noo ni Room sa kanyang narinig at alam niyang maging si Amanda ay nagulat din. At ipagpapatuloy po ang ating istorya. Kaya stay tuned lang po tayo dito lang sa Kulay TV.